What's good, Latronites? I am Calvin Kiefer Manalili, and join me as we keep it real and know the latest trending issue here at the Colegio. Ito, ang Night Speak. As we adjust into the face-to-face modality, kamusta na nga ba ang mga ating Latranista? For this episode, we will have a mental health checkup and how do the Latronites cope. I am Darwin Ann Blasco from OM2A. Hi, I am Trisha Marie Lameda from OM2A. Jorin Rapel Pen, Financial Management, 3rd year. I'm Riam Cabales from AC3A, BSA. Bernard Marquez, I am from BS Entrep, 3rd year student. Jana Garcia, 2nd year BS Civil Engineering. Now the question is, since the Colegio is back to full face-to-face modality, can we know kamusta ang mental health mo? So far, medyo 70-30. 70% medyo okay, nakakapit pa. 30% medyo, since medyo alanganin siya since midterms, kakatapos na ng midterms. And so far, naka-cope up naman ako with the pressure from adjustments kasi ng high flex to face-to-face, full face-to-face. Mas prefer ko talaga yung face-to-face kasi I am surrounded sa mga people na gusto ko makasama o kaya yung people na gusto ko makabanding. Kaya for me, yung mental health ko is okay lang naman kasi mas nakakabanding ko yung mga friends ko. Actually, mas okay yung mental health ko ngayon na face-to-face kasi parang mas nalilesen yung pressure na nadadala sa bahay. And even though minsan sa ACADS na kakatapos lang ng midterm examination, so medyo stressful yung week na yun kasi kailangan talagang hands-on ka sa pag-aaral. So, masasabi ko namang okay naman. My mental health, masaya naman. Like, although given naman na parang syempre pagod kasi nga as a student leader as well and as a student and maraming ganap, nakakayanan naman din kasi wala naman tayong choice kundi kailangan gawin ang mga dapat gawin. So basically, my mental health is surviving. Actually, sobrang draining ng ngayon, ng SEM na to, unlike before. Kasi puro major talaga kami this SEM. So, parang okay naman, kinakaya pa, pero unlike before, parang mas okay dati. Pero ngayon, kaya pa naman. Medyo naninibago lang since nasanay nung online. Pero ayos naman ngayon. Nakapag-handle ako ng pressure kahit hirap sa midterms. Nakakaya naman. So how do you cope up? Meron ka bang mga routines? Usually pag nasa stress ako, pahinga lang mostly, tsaka tulog. Para di ako masyado ma-pressured sa mga, lalo na sa studies ko. Di ba yung face-to-face tsaka yung online setup, super magkaiba sila kasi sa online parang hindi siya ganun ka-stressful tulad nung sa face-to-face. So ngayong face-to-face, kailangan talaga marunong ka sa time management and pina-prioritize mo yung mga responsibilities mo. So for me, naka-cope up ko yung mental health ko ngayong face-to-face by limiting my time tsaka setting my goals kung ano yung dapat kong unahin at hindi dapat unahin. Nag-start ako mag-sacrifice ng personal time ko and mas pinocus ko siya sa ACADS. Tulad ng most of the time kasi before nung high flex, nakakapaglaro pa ako, ganun ng online games and nakaka-socialize ako through internet friends, with internet friends rather. And ngayon naman, nag-sacrifice ako ng time. So more on tinutulog ko na lang talaga siya. So literal na school, bahay, tapos ACADS and bukod sa nag-sacrifice ako ng personal time ko, mas nagtutok ako sa ACADS ngayon since nag-start na humirap yung majors ko. Wala naman akong specific routine or specific activity na ginagawa. Basta kung ano lang sinabi, kung ano lang kailangan pumasok, papasok. So, hindi naman, unless kung bisa, syempre hindi ka papasok sa mga ganyan. So, ayun. Nagsiset ako ng time kung kailan lang talaga ako mag-study and kapag pahinga talaga, wala talagang, hindi talaga ako nag-check ng books, ganun. And kinakaya naman siya kasi meron talaga akong time management na ma-manage ko talaga yung dapat kong gawin na kapag submit ako on time. Hindi ganun ka-pressure sa akin yung ibang deadlines and all. What suggestions you can give to the Colegios na prioritize ang mental health ng mga students? For me personally, sana maayos nila yung schedule namin. Kasi sobrang
Ang pangit kasi ng schedule namin ngayon Monday to Saturday, linggo lang yung pahinga namin. So, ayun, sana maayos nila yung pag-aayos ng schedules ng students na sana hindi lang professors yung iniisip, also yung students din. Minsan pa nagpapagawa sila ng mga activities, huwag nila masyado damihan. Kasi since mga students pa naman kami, bata pa lang. Yung mga iba sa amin, di pa sanay. Ayun lang, dahan-dahan na muna, step by step lang. Actually ngayon, very na-appreciate ko yung program na tungkol sa mental health, yung sila ng, fashion show for pets. Very, siya, parang nakakatulong nga sa mental health ng mga students. And siguro bukod sa pagbibigay ng mental health break, dapat din i-consider yung mga rants ng students about sa administration ng kolehiyo. I think yung sa time ng pasok, kasi meron akong, sa program ko, meron akong nababalitaan na parang morning pa lang nasa letra na. Then until 9 p.m. So kung ako yun, nakakapagod yun, inisip ko pa lang what more sa kanila. Then ang alam ko, officer pa rin yung ibang yun. So ayun, feel ko dapat i-adjust kung morning lang, wag na pabuti ng gabi. Ayun. I think wala naman so far in terms of help ng kolehiyo. Since yun nga, again, open naman sila for concerns and personal health issues. At yun na nga, narinig na natin ang bawat opinyon ng Letranista. So, catch me in the next episode of Night Speak. With that, we heard you and we affirm your feelings. So, prioritize ko muna mental health ko Bye! Siyempre Arriba, siyempre Letra. Siyempre, Arriba, siyempre, Letran. Siyempre Arriba, siyempre Letran. Siyempre Arriba, siyempre Letran. Siyempre Arriba, siyempre Letran.